Mapagpalang araw kay Hiwaga. Itago mo na lang ako sa pangalang Rafael. Matagal mo na akong tagapakinig at halos lahat ng kwentong inilalahad mo ay napakinggan ko na. Kaya naman naisipan kong magpadala ng sarili kong karanasan na sana'y magustuhan din ng iyong mga tagapakinig. Nasa lahi nga pala kami ng mga Dibino. Ito ay ang mga tradisyong espiritual na magmula sa aming mga ninuno. Ang mga paniniwalang maaaring kabilang din dito ang iyong mga tagapakinig na nasa lahi o dugo rin ng mga Dibino na may mga mensaherong anghel at tulad ng mga arkanghel gaya ni Gabriel, Rafael o mga banal na santo. Mga taong natatanging kinikilalang may kabanalan sa pamamagitan ng mga relihiyon. Mga espiritong liwanag, gabay na espiritual ayon sa esoteric at mystikal na paniniwala. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Dahil kami ang mga Dibino o mga banal na gabay sa ilang tradisyon ng agimat o orasyon dito sa Pilipinas. Pinaniniwala ang mga espiritong naglilingkod sa kabutihan at kabanalan ng layunin. Simulan natin ang karanasang ito magmula sa aking lolong Dibino. Lolo Tino, ano po yung ginagawa ninyo? Ano yon, iho? Para po kayong may kalaban eh. Kanina pa po kayo riyan. Wala naman po kong makita. Meron talaga akong kalaban ngayon. Gumagamit ako ng rebelta upang iparanas ko sa masasamang elemento ang ginagawa nila sa aking pasyente. Ano pong rebelta? Ang rebelta ay pamamaraan upang makaganti sa masasamang elemento. Mapatao man yan o kahit na mga diwata. Kapag nagkamali sila sa akin bilang isang Dibino, parurusahan ko sila upang iparamdam sa kanila ang kanilang mga mali. At yun ang misyon ko sa mundong ito. Kaya ibinaba ko mula sa langit at nabuhay rito bilang isang tao. Gayon pa man iyo ay hindi mo ko lubusang mauunawaan sa ngayon dahil mahaba-habang proseso ang pagdadaanan mo. Subalit huwag kang mag-alala. Balang araw ay unti-unting papasok sa iyong pagkatao ang iyong pagiging Dibino. Rebelta? Dibino? Wala po talaga akong maunawaan, Lolo, sa sinasabi mo. Ay nako, yan na nga bang sinasabi ko na kahit na anumang paliwanag ko sa iyo sa mga panahong ito, hindi mo pa rin mauunawaan, Rafael. Halika't lumapit ka sa akin, ay bubuksan ako sa iyong pagkatao. Yumuko ka at maiihip ako sa iyong puyo. Pakiramdaman mo kung ano yon at sabihin mo sa akin pagkatapos kong gawin. At dahil nga sa bata pa noon si Rafael, kagad naman siyang yumuko sa harapan ng kanyang lolo. May binulong ito roon, sabay ihip umano sa kanyang puyo hanggang sa naramdaman niya ang mainit na pakiramdam na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan na hindi alam ni Rafael. Yun na pala ang simula ng pagpapasa sa kanya at pagbubukas ng mga chakras sa kanyang katawan upang makakita ng iba't ibang uri ng mga elemento, tikbalang, kapre, diwata, gayon din ang mga anghel. Kaya naman sa mga oras na yon, hindi malaman ni Rafael ang kanyang gagawin at nang matapos ngang magpasa ng matanda, muli siya nitong tinanong kung ano ang pakiramdam at nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sige na po, Rafael. Dahan-dahan mong itaas ang iyong ulo at tumingin ka sa akin ng diretsyo. Ano ang nararamdaman mo sa ngayon at nakikita mo sa iyong paligid, lalong-lalo na sa aking likuran. Napakainit po sa aking pakiramdam, Lolo Tino. Gumagapang po siya sa aking buong katawan at ang dami ko pong nakikita dyan sa likuran mo. Iba't ibang uri po sila. May malalaki at meron din pong maliliit. Pati na rin po yung maitim na yun yung malaki po na nandyan sa likuran nyo. At maliban pa po riyan, may maganda pong babae na nandyan sa harapan. Napakaamo po ng kanyang muka. Habang sa itaas naman ay may nakikita akong nagliliwanag na may pakpak. Ano po ba ang mga yan, Lolo? Mga gabay ang tawag riyan na po. Lahat tayo ay may gabay. Subalit lalapit lamang sila sa atin kung tamang panahon na upang tulungan tayo. Ang nakikita mong maamong muka, yan ay diwata. At yung malaking nilalang naman na tinutukoy mo, siya ay kapre. At ang nasa taas na nagliliwanag, siya ang mensaherong anghel na paminsan-minsan ay tumutulong din sa aking panggagamot. Simula sa araw na yon, hindi na tinantanan si Rafael ng mga lumalapit na mga elemento. Nakikipagkaibigan umano sa kanya, subalit siya naman itong layo ng layo dahil ayon sa kanyang lolo na kung may lalapit man sa kanyang mga elemento, pipiliin niya kung kanino siya makikipagkaibigan dahil hindi lahat ay may magandang intensyon
na ang layunin lamang ay gamitin siya dahil sa kanyang kakayanan na makita ang mga ito. Ano? Isa kang duwende? Makikipagkaibigan ka sa akin? Ano yung dala-dala mo? Ginto? Hindi naman namin kailangan ng ginto dahil ayon sa aking lolo na ang mundong ito ay puno ng temptasyon na kung aayon ako sa iyo, maaari akong malunod sa kumunoy dahil kapag tinanggap ko ang regalo mong yan, magkakaroon na tayong dalawa ng koneksyon. Hindi ko kasi gusto ang aura mo eh. Kulay itim ka, kaya hindi ko tatanggapin ng gintong yan dahil hindi naman ako tumatanggap ng regalo. Pakikipagkaibigan lang sa akin, ayos na. Pero sa'yo, mukhang malabo. Kausap ni Rafael ang isang itim na duwende. Nanduroon siya sa ilalim ng isang malaking punong mangga kung saan ay may mataas na punso. Tugong wika pa sa kanya ng duwendeng itim patungkol sa inaabot nitong ginto sa kanyang pakikipagkaibigan. Pakikipagkaibigan lang naman ako dahil ikaw lang ang nakakakita sa akin. Bibirang tulad mo at wala naman ako masamang intensyon. Sige na, tanggapin mo na ang gintong ito. Hindi naman ako masama. Kulay itim lang ako pero hindi ako nananakit ng mga tao. Paulit-ulit na inaabot kay Rafael ang isang tipak ng ginto hanggang sa dahan-dahan na lumayo ang nilalang nang mapatingin ito sa likuran ni Rafael na animoy nasisilaw sa liwanag. Nanduro ng kanyang gabay na anghel nakatingin sa duwende at nang mapansin niyo ni Rafael, unti-unting naglaho ang duwende sa kanyang harapan na para bang isa na lamang itim na anino. Maya-maya pa'y tinawag na siya ng kanyang lolo Tino at magtutungo umano sila sa may sapa upang manghuli ng mga isda na kinakailangan nilang pangulam. Rafaela po, halika na. Aabutan na tayo ng hapon. Sige po lolo, papunta na po ko riyan. Tatakbo itong si Rafael patungo sa kanyang lolo Tino at dahil sa may kalayuan din ng sapa sa kanila, patuloy nilang binaybayang daan hanggang sa makarating roon. Lambat lang ang gamit nila sa panguhuli ng isda. Magtataka ka sa ginagawa ng kanyang lolo Tino na sa tuwing maghahagis ito ng lambat sa malaking sapa, marami siyang nahuhuling isda samantalang ang ilan roon na kanina pang nanlalambat ay walang mahuli ni isang isda. Wika pa ng isa roon na napapakamot na lamang sa kanyang ulo. Ano ba yan? Kanina pa tayo rito. Samantalang matandang yon. Makailang ulit pa lamang na naghagis ng lambat. Ang dami niya nang nahuling isda. Kanina nandun din ako eh. Pero ni isa wala man lamang pumapasok sa lambat ko. May paborito yatang sapang ito eh. Halika kayo't magtungo tayo ron. Tanungin natin kung anong ginagawa ng matanda. Osyosong tanong pa ng mga ito habang abala ang matanda sa pagliligpit ng mga nahuli nilang isda. Mang Tino, naghahagis ba kayo ng pain? Kasi ang dami niyong nahuling isda eh. Samantalang kami kanina pa rito. Kaya nagtataka kami kung ano po yung ginagawa ninyo. Baka naman pwedeng ibahagi nyo rin ho sa amin. Para naman makahuli rin kami ng isda. Wala rin kasing pang-ulam sa bahay eh. Tugong wika ni Mang Tino sa pagtatanong ng mga ito. Alam nyo mga iho, may mga lihim na salita sa mundong ito na kinakailangan ninyong malaman. Subalit matagal na panahon itong itinatago sa inyo upang mawalan kayo ng kakayanan. Subalit sa panahon noon ng Panginoong Jesucristo, sa pagbaba niya rito sa lupa, ang mga salitang yon ay kanyang ibinahagi. Subalit muling itinago. Kung gusto ninyo, ihagis ninyo riyan ang inyong mga lambat sa sapa. At sigurado ako, 100% makakahuli na kayo ng inyong pangulam na isda. Hindi man naniniwala ang mga iyon na nagbulong-bulungan pa kung totoo ang sinasabi ni Mang Tino. Subalit sinunod na lang nila yon upang makahuli ng isda para sa kanilang pangulam. Maya-maya pa nang sabihin ng matanda na hilahin na ang lambat. Tuwang-tuwa ang mga ito at lubusang nagtataka kung papaanong nagkaroon ng mga isda roon. Samantalang kanina pa silang nanduroon, subalit ni isa ay wala silang nahuli. Muling wika pa ng mga ito na nagpapasalamat kay Mang Tino. Grabe ho Mang Tino. Hindi ho kami makapaniwala. Marami hong salamat. Pero paano hong nangyari yun? Maaari niyo ho ba kaming turuan yung patungkol puro sa sinasabi ninyong lihim na salita? Para naman po sa tuwing magtutungo kami rito, hindi ho kami mabibigo sa panguhuli ng isda. Tugong wika naman ni Mang Tino. Sa tinagal-tagal ng panahon na namuhay kayo sa mundong ito, iba't ibang uri na ng kasalanan ang nagagawa ninyo. At dahil doon, umiitim ang budhi ng isang tao. Kaya kinakailangan ng mas malalim na pundasyon, paglilinis ng inyong mga sarili sa pamamagitan ng debosyon. Subalit mahaba-habang panahon niyon. Kaya naman kahit na ituro ko pa sa inyo ang mga lihim na salita, hindi ninyo iyon mapapagana.
kinakailangan ng mataimtim na pagdarasal at paghingi ng tawad sa inyong mga kasalanan. At kapag lubusan na kayong malinis, doon nyo mapapagana ang mga lihim na salita dahil yun ay nagmula sa kanan. Para sa mga yon, matalinhagang binitawang salita ni Mang Tino dahil sa hindi nila maunawaan. Subalit para sa mga dibino, normal lang yon dahil sa lalim ng kanilang kaalaman patungkol sa mundo ng espiritual na noon pa man ay dumadaloy na sa kanilang mga dugo. Ang dami po nating nahuling isda, Lolo. Ang galing-galing nyo naman po. Pati yung mga tao ron, nagkaroon din ng mga huli dahil sa'yo. Napapansin ko po kasi kanina Nagsasalita po kayo habang hinahagis nila yung lambat at may napapansin din po ako dun sa sapa. May mga nilalang puro na nakikipagtulungan po sa inyo. Kaya ayun, nakahuli rin po sila ng maraming isda. Ano po yung nakita ko ron? Nakatingin po sila sa akin at pare din po silang isda. Pero hugis tao po sila. Kahit saan ako magtungo, iho, marami akong kaibigan. Tulad ng sinabi ko sa mga yon, may mga lihim na salitang kinakailangan mong gamitin. At kapag narinig ng mga elementong nagahari kung saan man, nakikipagtulungan sila sa akin. Kaya kahit saan man ako magtungo, hindi ako magugutom po. At yun ang ginagawa ng ibang mga ermitanyo. Kaya nilang kontrolin ang paligid. Kaya kahit saan man sila mapadpad, meron silang pagkain. Hindi ba sila nagtataka na ang mga matatandang ermitanyong nagtutungo kung saan-saan man ay nananatiling buhay at may sapat na lakas? Kaya pala madalas na isinasama na itong si Rafael ng kanyang lolo Tino. Hindi niya alam na unti-unti na pala siyang tinuturuan nito at ipinapaalam sa kanya kung anong uri ng kakayanan ang meron sila. Ang lahi ng mga dibino na may kakayanang kumonekta sa mga elemento kahit sa kaluluwa o masasamang gabay, gayon din sa mabubuti. Kaya naman ang kanilang kakayanan ay hindi basta-basta dahil sa mga lihim na salita na tumatak na sa kanilang puso't isipan na itinuro pa ng kanilang mga ninuno. At sa makalipas na ilang taon, sa pagtungtong ni Rafael ng 18 anyos, hindi na siya dumaan sa 49 na araw na pagdarasal upang magkaroon ng malalim na pundasyon dahil sa paulit-ulit na pagkarga ng mga dasal na nagmumula sa kanyang lolo Tino. Sambit pang wika ng matanda sa kanya upang paganahin ng isang malakas na orasyon na nanduron sa pulang libreta. Sige po, Rafael. Kayang-kaya mo yan. Nakikita ko sa iyong buong katawan ang isang malakas na puwersa. Gayon din ang iyong kaluluwang nagliliwanag. Malinis ang iyong espiritu, Apo. Kaya hindi mo na kinakailangan pang dumaan sa debosyon. Bilang isang dibino, noon pa man ay kargado ka na ng iba't ibang uri ng malalakas na usal upang protektahan ang iyong katawan at palakasin ang iyong espiritu. Kaya malaki ang tiwala ko na hindi ka mapapahamak sa malakas na orasyon na yan at sigurado kung kaya mo itong paganahin. Sige po, Lolo Tino. Susubukan ko pong bigkasin ang mga lihim na salitang yan at iihip ko ron sa itim na tikbalang na yon. Kanina pa rin kasi siyang nagmamasid sa atin at kung hindi naman siya tatalaban nito, ibig sabihin lang nun, mabuti siyang nilalang kahit na itim siya. Kaagad na binigkas nga iyon ni Rafael at ang pakiramdam niya ng mga oras na yun sa tuwing binibigkas niya ang mga lihim na salita, tumatatak ito sa kanyang isipan. At nang bitawan niya nga iyon sa itim na tikbalang, mabilis itong nagtatakbo na para bang nasusunog ang kanyang katawan dahil sa lakas ng usal na yon na binitawan ni Rafael sa itim na tikbalang. Magaling ang ginawa mo, po. Kagad mong napagana ang malakas na usal na yan. Dahil may mga estudyante rin ako noon na tinuruan ko at pinagdebosyon. Subalit hindi nila mapagana ang orasyong yan. Nasa lahi ka nga ng mga dibino. At sa mga susunod na araw, Rafael, sasama kita sa aking mga misyon. Ano pong misyon, Lolo Tino? Ang tumulong sa mga taong may karamdaman. Ang panggagamot. Dahil walang katuturan ng lahat ng kalamang yan kung hindi mo rin gagamitin sa pagtulong. Kaya ang iba ay naliligaw dahil natungo sila sa kayabangan. Imbes na tumulong sa mga taong nangangailangan, ginagamit nila ang kalaman upang manglamang ng kapwa, magpasikat sa mga tao para sambahin sila na sila ay may kapangyarihan.
Huwag po kayong mag-alala, Lolo Tino. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng iyong mga pamilin. Magpapakabuti po ako dahil ayaw kong sirain ang pangalan ninyo at ang pagiging dibino natin. Hindi ko gagamitin sa kasamaan ang lahat ng aking nalalaman. Tutulungan ko kayo sa abuto ng aking makakaya, Lolo. Hanggang sa magtungo nga sila sa isang lugar kung saan ay may mga kampo ng sundalo. Doon ay pinatawag ang kanyang Lolo Tino dahil sa may mga natisod na hindi nakikita ng mga normal na tao na ang nakakaresolba lang ay ang mga may kakayanan patungkol sa panggagamot tulad ng mga dibinong banal na binigyan ng pagkakataon upang makatulong. Wika pa ng isang sundalo roon patungkol sa kanilang dalawang kasamaan na animoy nababaliw na dahil sa sapi ng elemento. Salamat sa inyong pagdating. Ilang araw din kami naghintay sa inyo. Ang akala nga namin hindi na kayo magtutungo rito sa aming kampo. Nakatali roon ang 2 sundalo dahil sa nananakit na sila. Hindi ko naman pinauwi dahil alam kong elemento lang ang may kagagawan niyan at ang makakaresolba lang ay ang mga tulad ninyo. Sino ho bang binatang ito? Yan ang apo kong si Rafael. Makakatulong siya sa aking panggagamot. Ganun ho ba? Ang bata pa ho niya. Kaya niya na rin kayang manggamot? Pagtiwala kayo sa amin. Kahit na nasa murang edad pa ang aking apo, kaya niyang tabuyin ang mga elementong yan. Kahit na ang demonyo, 18 anyos na ang aking apong yan. Binata na at alam kong sa mga susunod na panahon, mas magiging magaling pa siya kesa sa akin. Ganun ho ba? O sa sigat halina ho kayo. Nanduro no sa may kabilang trapal, nakatali sa puno. Naawa na nga kami sa pagtingin sa kanila Pero wala namang kaming magawa dahil wala namang kaming alam. Tara na ho't sasamahan ko kayo ron. Sa pagdating nga ng maglolo roon, kitang-kita na ng kanilang ikatlong mata kung anong uri ng nilalangang nakasanib sa katawan ng 2 sundalo. Ang isa ay kaluluwang ligaw, habang ang isa naman ay diwatang kulay itim. Wika pa ng kanyang Lolo Tino. Apo Rafael, ikaw na ang bahala riyan sa itim na diwata. Ako naman dito sa kaluluwa. Alam kong kayang-kaya mo yan, apo. Diyan masusukat kung hanggang saan ang kakayanan mo at kung paano mong pagaganahin ang mga orasyon. Huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo, apo. Gamitin mo yon hanggang sa mapalayas mong itim na diwatang yan. Sa unang paghawak pa lamang ni Rafael sa sundalong yon, nasasaktan na ang katawan nito nang ibig sabihin ang itim na diwatang napiperwisyo, hindi ang kaluluwa ng sundalong yon. Kaya naman ang kausapin niyo ni Rafael at tinanong kung bakit nananahan siya sa katawan ng sundalong yon. Tugong wika pa ng itim na diwata. Nagustuhan ko ang sundalong ito dahil kung saan siya natutulog, nanduroon ang aking tahanan, ang malaking punong yon. Isang malaking puno ng sampalok kung saan ay nanduro nito sa kanilang kampo, malapit kung saan natutulog ang sundalong yon. Tugong wika pa ni Rafael. Dapat ay hindi mo siya pinakikialaman. Okay lang na magkagusto ka, pero wag kang sasanib sa kanyang katawan at wag mo siyang pahihirapan. Isa pa, hindi kayo bagay. Isa siyang tao, samantalang ikaw ay isang itim na diwata. Umalis ka na sa katawan ng sundalong ito dahil baka hindi ako makapagtimpi, masaktan pa kita. Hindi ako aalis sa katawan ng sundalong ito. Ayokong mawala siya sa akin. Isasama ko siya sa aming kaharian at magpapakasal kami ron upang gawin siyang hari. Hindi mo ba nauunawaan ang sinasabi ko? Isa siyang tao. Hindi siya pwede sa inyong kaharian. Kukunin ko ang kanyang kaluluwa at mananatili siya ron sa mahabang panahon na gustuhin ko. Ayaw bitawan ng itim na diwata ang sundalong yon. Kaya naman wala nang nagawa itong si Rafael. Nagkarga ng usal na ipinatikim sa itim na diwata. Ano? Hindi mo pa rin ba bibitawan ito? Nanlalambot ka na riyan. Ayaw kong pumatay ng mga tulad ninyo hanggat maaari dahil may buhay rin kayong nandito sa mundo natin. Subalit kung kinakailangan at talagang pinipilit mo ko, kaya kitang paslangin. Kaya kung maaari lang, umalis ka na sa katawan ng sundalong ito bago pa kita kitla ng buhay. At dahil sa pakiusap na iyon ni Rafael, umalis ang itim na diwata. Habang ang kanyang Lolo Tino ay kanina pang tapos sa kanyang panggagamot, sambit pang wika nito sa kanya habang masaya siyang pinanonood. Magaling ang ginawa mo, Apo Rafael. Hanggat maaari ay bigyan natin sila ng ikalawang pagkakataon tulad ng ginawa mong yon. Subalit ito lamang ang maipapayo ko sa iyo, Apo. Pagdating sa mga mangkukulam, gayon din sa mga mambabarang at sa mga aswang, huwag kang magbibigay ng awa dahil ang mga yan
ay lubusang masasama. Nasa banal na aklat na kinakailangan natin silang paslangin dahil patuloy ang kanilang pamiminsala. Ang mga elemento ay madaling pakiusapan dahil may mas malalim silang pangunawa. Subalit ang mga mangkukulam, mambabarang at mga aswang, ang layunin nila'y pumaslang ng tao. Kaya kung makakasagupa ka ng isa sa mga yan, huwag kang maglalagay ng puwang ng awa sa iyong puso dahil maaaring ikaw ang mapahamak o kaya naman ay ang iyong pasyente. Araw ng Martes nang nautusan si Rafael ng kanyang lolo Tino. Magtutungo siya sa isang malaking tahanan. Doon siyang magbibindisyon. Sa kadailanang ang tahanang yon ay pinamumugaran ng masasamang elemento at maraming portal ang nakabukas roon. Kaya naman walang nagawa itong si Rafael na sa kabila ng kanyang murang edad, ipinagkatiwala sa kanya yon ng kanyang lolo. Dagli nga siyang nagtungo sa nasabing tahanan. Nanduro niyon malapit sa kanilang bayan at sa kanyang pagdating nga roon, kagad itong kumatok sa isang malaking gate. Maya-maya pa'y dahan-dahang nagbukas ang kasambahay roon. Sambit pang wika ng babae. Anong kailangan mo, iho? Ako po si Rafael, ang apo po ni Lolo Tino. Ako po kasi ang pinapunta niya rito para magbindisyon ng bahay. Ganun ba, iho? O sige, pasok ka. Kanina pang naghihintay yung amo kong nanduroon sa itaas. Namangha si Rafael sa laki ng tahanan. May malawak na gate. Sinamahan siya ng kasambahay sa isang malaking pintuan roon. At sa kanilang pagpasok, bumungad sa kanyang naglalaki ang chandelier. Pati na rin ang magagandang figurin sa tahanan. Subalit kagad niyang napansin ang mga elementong naninirahan sa loob ng tahanang yon. Maya-maya pa'y may bumaba sa may hagdan ang may-ari ng tahanan. Wika pa nito sa kanya habang nagsasalita ng, Pasensya ka na, iho, kung medyo mabagal na akong maglakad. Ikaw na ba ang pinadala sa akin ni Tino? Ako nga ho. Ang pangalan ko po ay Rafael. Apo po ako ni Lolo Tino. Napakabata mo pa, subalit isinasaba ka na ng iyong lolo. Pagdating sa pakikipag-ugnayan sa mga elemento, marami ka bang napapansin sa aking tahanan? Marami ho. Magara ho ang tahanan ninyo at maaliwalas. Pero sa kabila ho noon marami hong naninirahan dito. Kanina lang ho ay may sumalubong na sa akin sa may pintuan. Isa ho siyang bata. Siguro mga edad na 7 taon. Lalaki ho siya. Gayon ba? Yun yung madalas kong nararamdaman dito sa loob ng tahanan. Lalo na kapag nandiriyan ako sa ibaba. Madalas siyang naglalaro riyan. At paminsan-minsan pa nga'y napapansin ko na dumudungaw siya sa akin na nagtatago sa aking malalaking figurin. Tama ho kayo. At marami pa rin ho akong nakikita. Hindi lang ho rito sa ibaba. Pati ho roon sa itaas ng inyong tahanan. Diyan ho sa ikalawang palapag. Ginawa na ho nilang tahanan ng bahay ninyo. Siguro ay dahil maaaring may nakaraan sila rito na hindi nila maiwanan. Napakagaling mong bata. Manang-mana ka nga sa iyong lolo, Tino. Nakilala ko ang iyong lolo noon nang magtungo rin siya sa aking kaibigan. Siya ang nagbindisyon doon at ang inaasahan ko ay siyang magtutungo rito. Pero sa tingin ko naman kayang-kaya mong resolbahan ang problema ko sa aking tahanan. Ano bang kinakailangan natin gawin upang lubosang mapalayas ang mga naninirahan dito? Meron ho ba kayong kahit na isang tabong tubig? Gagawin ko lang ho agwa bendeta para sa pagbasbas dahil may mga portal hong nakabukas rito kung saan ho sila labas-pasok. At isa-isahin ho natin yung dapat na masaraduhan dahil maaaring mag-imbita pa sila ng iba pang mga elemento. Gayon na rin ho mga kaluluwa na iba pang mga nandito na rin ngayon. Kumuha ka nga roon ng isang tabong tubig, Mina, at ibigay mo riyan kay Rafael. Malaki ang tiwala ko sa iyo, iho. Ilang buwan ko na ring tinitiis ito. Ang akala ko namamalikmata lang ako sa aking mga napapansin. Yun pala'y hindi. Parami na pala sila ng parami. Kagad ngang kumuha ng isang tabong tubig ang kasambahay. Iniabot yun kay Rafael. Itinapat ni Rafael ang kanyang kanang kamay sa tubig. Sabay karga ng mga usal na kinakailangan sa pagbendisyon sa loob ng tahanan. Sumama ho kayo sa akin. Simulan ho natin dito sa may pintuan. Dito ho kasi madalas naglalaro yung bata. Patungo ho siya ron sa may palikuran. Gamit ang kamay ni Rafael, paunti-unti niyang winiwisik ang tubig gamit ang kanyang daliri. At nang makarating sa magarbong palikuran, sa unang pagbukas pa lang ni Rafael, bumungad sa kanyang isang sinaunang salamin kung saan ay nanduro ng portal
Muling wika pa niya sa matanda habang patuloy na tinitingnan ang kakaibang salamin kung saan labas-pasok ang mga elemento at kaluluwa na nagkalat sa buong tahanang yon. Isa lamang ho ito sa portal na nakabukas sa laki ho ng tahanan ninyo. Sigurado kung may mga ganitong uri pa ng salamin na nagkalat sa buong bahay. Isa ho ba itong antik? Tama ka roon, iho. Isang antik ang salaming yan. Nakita ko lamang sa mga koleksyon ng tindahan. Dahil sa nagandahan ako, kagad ko namang kinuha. Mahilig kasi ako sa mga antik, yung mga lumang kagamitan, pero magarbong tingnan sa loob ng tahanan. Kaya ho pala, ang mga antik ho na gamit, iba't ibang emosyon na ng enerhiyang nakapaloob riyan. Tulad ho ng salaming ito, na marahil na iba't ibang tao na ang gumamit. Nagkaroon na ho ito ng buhay, at dahil ho doon, na humaling ang mga elemento na nagiging portal para sa kanila. Isa pa ho ang salaming ito nakatapat sa pintuan ng palikuran. Kaya sa unang pagbukas ng pintuan, doon sila labas-pasok para maglaro. Ganoon ba yon, iho? Ako lang kasi ang nagdisenyo ng buong tahanang ito. Kaya naman sinunod ko ang nais ko. Hindi ko naman alam na ganito ang kahantungan. Isinara ni Rafael ang portal at pagkatapos roon, nagbitaw pa ng mga usal upang magsipagalisan ng mga nanduroon sa ibaba ng tahanan. Maliban pa roon, umakyat naman sila sa may hagdan. Doon nakita ni Rafael ang isang babaeng duguan habang nakatakip sa kanyang muka ang mahaba nitong buhok. Nararamdaman niyo ba rito ang matinding pangingilabot ng inyong braso? Dito ho mismo sa loob ng inyong silid. Tama ka, iho. Madalas talagang nangingilabot ang balahibo ko rito. At kahit na ngayon, tingnan mo ang braso ko. Tumatayo na naman ang mga maliliit kong balahibo. Dahil nandito ho siya ngayon, galit na galito siya. At nakikita kong may maraso siyang pinagdaanan. Kanino hong aparador yon? May nakaraan hong mga bakas ng dugo. Marahil ay yun ang portal para sa kanya at doon din siya naninirahan. Isa rin niyang sinaunang aparador. May kamahalan ng bili ko riyan. At ang sabi sa akin ng aking napagbilhan, may naninirahan nga umano sa aparador na yan. Subalit hindi naman ako naniniwala noon. At dahil sa gustong gusto ko ang mga nakaukit na disenyo sa kanya, kinuha ko pa rin ang aparador. Patigas ang ulo ko dahil nga sa hilig ko sa mga antik na gamit. Hindi ho siya elemento, isa ho siyang kaluluwa. Kakausapin ko ang kaluluwang ito at ako nang bahala sa kanya. Bibigyan ko siya ng pagkakataon na makakyat sa langit dahil sa naniniwala pa rin siya na buhay siya. Ayon sa kaluluwang yon, pinagsamantalahan siya at doon siya inilagay. Isa siyang kasambahay noon na nagustuhan ng kanyang amo. Subalit dahil sa pumalag siya sa ginawa sa kanya noon, pinaslang siya ng kanyang lalaking amo at doon itinago sa may aparador. Wika pa ni Rafael habang harap-harapang kausap ang kaluluwa na siya lang ang nakakakita. Huwag kang mag-alala, palalayain na kita sa pagkakakulong mo sa aparador na ito. Sundin mo lang ang sasabihin ko at kapag may nakita kang liwanag, pagtungo ka roon, pumasok ka sa liwanag na yon dahil sa naghihintay sa iyo ang kaharian ng ating Panginoon. Doon ay magiging payapa ka na at ang lahat ng nangyari sa iyo dito sa lupa, mawawala na yun na parang bula. Mas maginhawa ang buhay mo roon kasama ng mga anghel at ng nag-iisa nating Panginoon. Matapos na mapalaya yun ni Rafael, 3 silid pa ang kanyang papasukin sa loob ng tahanan. May kakaiba pa siyang nararamdaman doon at sa pagbukas nga ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang kakaibang figurine. May sungay ito habang may nakahulmang nakakatakot na muka na kung ihahalin tulad, mukha yun ng demonyo. Subalit para sa matanda, ang tingin niya roon ay isang magarang inukit. Kaya naman umano yun ay binili niya. Dahil sa bibihira lang umano siyang makakita noon na kanyang idadagdag sa kanyang koleksyon. Pasensya na ho kayo kung marami ho akong napapansin. Bukas ho kasi ang 2 mata ko at ang payo ko lang ho sa inyo. Mag-iingat ho kayo sa pagbili ng mga gamit, lalo na ho mga tulad niyang sinauna at ang mga kakaibang figurine. Tulad ho ng isang yan na nakasabit sa may pader. Napakalakas ho ng itim na aura nito. Binabalot ho siya ng dilim. May napapansin ho ba sa inyong tumatawag kapag pumapasok ho kayo rito? Paano mong nalaman, iho? Oo, madalas. Nagtataka nga ako kung saan ang gagaling yon. Diyan ho sa inukit na nakasabit, buhay ho ang gamit na yan at may nananahan hong demonyo. At sigurado ho akong ang mga karamdaman na nararamdaman ninyo ay nagmumula ho riyan. Aba, totoo ang sinasabi mo. Madalas akong may sakit na kahit na ang doktor ko, hindi niya malaman kung anong uri ng karamdaman ng dumadapo sa akin.
Paminsan-minsan na may nawawala pero madalas ang pag-atake. Matinding pananakit ng ulo. Pero kapag nagpapacheck up naman ako, walang makita ang doktor. Kaya kahit ako man ay gulong-gulo na, hindi ko na alam ang gagawin. Kahit na may sapat akong pera wala namang makita ang doktor na nag-check up sa akin. Dahil sa hindi ho pang doktor ang mga nararamdaman ninyo. Dahil ho yan dyan, pati na rin sa iba pang mga nagbibigay sa inyo ng karamdaman. At dahil ho doon, unti-unting bumibigat ang inyong tahanan. Kinuha ni Rafael ang inukit na nakadisplay. Ipinagpaalam niya yun sa matanda. At ayon sa kanya, sa pagbibigay ng permiso ng matanda na itapon na iyon, ang ginawa ni Rafael, sinunog ito sa labas ng tahanan hanggang sa lubusan itong maging abo. Nakakapanghinayang man, pero wala akong magagawa. Kaya pala mas lalong dumadami ang mga elemento sa aking tahanan, pati na rin ang mga ligaw na kaluluwa. Dahil na rin sa mga kung ano-anong pinagbibili ko. Ay nako, susunod nga aalisin ko na ang pagiging mahilig ko sa mga antik na gamit. Nagkakalintik-lintik ang buhay ko rito. Pinalis ko na nga ang pamilya ko upang hindi na magkasakit. Kaya ako na lamang natitira sa loob ng tahanang ito. Paano yung ibang silid? Pagtutungo ka pa ba ron upang buksan, iho? Uhot, kinakailangan ho nating isa-isang tingnan para lubusan ho nating malinis ang inyong tahanan. At sa pagbubukas pa ng 2 pintuang silid, bumungad kay Rafael ang mga elementong naninirahan doon dahil sa mga sinaunang painting. Subalit mabubuti naman ang mga iyon. Kaya ang ginawa na lamang ni Rafael, ipinalis ang mga painting roon na kaagad namang kinuha ng kasambahay. At ayon kay Rafael, itapon niyon sa gubat upang ang mga elementong naninirahan ay magsipagtungo sa kalikasan upang mamuhay ng tahimik nang malayo sa tahanang yon. Tapos ko na hong malinis ang inyong tahanan. Mag-iingat na ho kayo sa pagbili ng mga gamit. Sayang ho ang ganda ng tahanang ito. Kung ang makikinabang lang ay ang hindi nakikita ng ibang mga tao. Naku, maraming salamat sa iyo, iho. Gayon din sa iyong lolo Tino. Tanggapin mo ang salaping ito bilang pasasalamat ko sa iyo. Pasensya na ho. Hindi ho kami tumatanggap ng kabayaran ni Lolo Tino. Paglilingkod lang ho ang ginawa namin at pagtulong ho sa inyo. Alam ko yon, iho. Dahil ganoon din ang ginawa ng iyong lolo Tino doon sa kaibigan ko. Subalit pasasalamat naman ito. Huwag mong isiping kabayaran dahil sa ginawa mo. Sige na, tanggapin mo na. Pasensya na ho. Tatanggihan ko hong salaping yan. Uulitin ko ho sa inyo. Wala hong kabayaran ang ginawa ko. Ipinangako ho namin yung sa aming sarili ni Lolo Tino. Dahil kung tatanggap po kami ng salapi, para na rin nung ipinagbili namin ng aming kaluluwa upang gamitin ang aming kaalaman para lamang sa pera. Dahil hahanap-hanapin ho namin yan kapag sinimulan ho naming tanggapin ang perang inaabot ho ninyo. Napapahanga ko sa inyong dalawang maglolo. Kakaiba ang prinsipyo ninyo. O siya, sige. Sa ibang paraan na lamang ako babawi sa inyo. Kaagad na umalis sa tahanang yun si Rafael. Na sa muling pagbabalik sa kanyang lolo Tino, sambit na wika nito sa kanya habang nagsasalita ng, Sigurado ka ba po, Rafael, na hindi ka tumanggap ng kahit na kusing ng salapi? Dahil ang ginawa mong yon ay isa sa iyong mga pagsubok. Susubukin ka ng panahon, Rafael. Dahil ang matandang yon ay may angking yaman at sigurado kong malaking halaga ang inaabot sa iyo sa mga oras na yon bilang kapalit ng iyong serbisyo. Dahil yon ang pamamaraan ng mayayaman, bibilhin ang iyong kakayanan upang pagsilbihan mo sila at paulit-ulit na nila yung gagawin sa iyo kung sakaling tumanggap ka ng salapi. Prinsipyo na nga lang ang meron ako, Lolo Tino. Ibibenta ko pa ba sa matandang yon? Dahil kahit papano lumalalim na rin ang kaalaman ko. Para sa akin, dito lang sa mundong ito mahalaga ang pera. Subalit sa naghihintay na kalangitan, walang katumbas na halaga yon. Mas mapayapa kaysa rito. Walang nagugutom, walang mayaman at walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay. Kaya ang binibigay sa aking malaking halaga ng matanda ay hinding-hindi ko pag-iintresan. Naniniwala naman ako sa iyo po. Sinusubok din kita. Subalit nababasa ko sa iyong kaluluwa. Patuloy pa rin ang lubosang pagliwanag nito. Dahil ni kusing kung tumanggap ka roon. Makikita ko sa iyong aura ang bahagyang pagdilim. Maraming salamat sa lagi mong pagsunod sa aking mga pamilya. Ikaw rin ang makikinabang niyan balang araw po. Gayon din sa iyong magiging pamilya. At ang lahat ng katuroang ito ay maaari mong ipasa sa kanila. Bukas na umaga, Rafael, magtungo ka sa kabilang baryo. Kinakailangan ka roon ng mga magsasaka. Dahil ayon sa nasagap kong balita, may mga bandidong nagtutungo roon. Kinukuha ang kanilang mga pananim at hindi basta-bastang mga bandido.
Ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nagpapalit umano ng anyo, minsan ay nagiging aso at paminsan-minsan umano ay nagiging isang malaking baboy. Nababahala ang mga magsasaka roon at wala silang magawa sa pag-atake ng mga ito dahil maliban sa pagkawala ng kanilang mga anak, kinukuha rin ang kanilang mga ari-arian. Wala naman silang mahinga ng tulong dahil ang mga kapulisan ay hindi naniniwala sa kanilang mga sinasabi. Ikaw lamang ang maaaring makaresolba roon. Ipapaubaya ko sa iyo ang misyong yon, Rafael. Nawa ay magtagumpay ka kasama ng iyong kaalaman, gayon din ang iyong mga gabay. Kinabukasan nga'y kagad na nagtungo roon si Rafael. Kagad niyang tinanggap ang misyong yon na sa kabila ng kanyang murang edad, kung ano-ano nang pinagagawa sa kanya ng kanyang lolong Divino. At nang makarating nga sa nasabing barangay, kagad niyang pinulong ang mga magsasaka roon upang tanungin kung ano ang mga nangyayari. Subalit pinagtinginan lang siya ng mga ito na nagbulungan kung kakayanin ba ng binatilyo. Sambit pang wika ng namumuno roon patungkol sa kanyang edad at kung ano ang abilidad ni Rafael. Kakayanin kaya ng binatang yan? Hindi basta-basta ang mga bandidong yun, abay mga armado at maliban pa nga ron, yung pagkawala ng ibang mga kabataan dahil sa mga kakaiba nilang mga kasamahan. Ano bang abilidad ang meron siya? Tanungin mo nga yung batang yan, baka nananaginip lang siya ng gising eh. Ay hiya, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman hindi mo alam ang pinagsasasabi mo riyan kung paano mo kaming tutulungan. Aba, buhay mong nakasalalay rito. Mas mabuti pa sigurong umuwi ka na lang sa bahay ninyo at tumulong ka na lang sa iyong mga magulang dahil hindi biro yung sinasabi mong tutulungan mo kami. Baka kapag nakaharap mo pa lamang doon ang kakaibang nilalang ay kumaripas ka na ng takbong papauwi. Tama yun, iho. Kahit nga kami walang magawa, ikaw pa kaya na bata. Sige na, umuwi ka na. Baka madagdagan pa rito, mawawala. Alam kong malaki ang duda ninyo sa akin, subalit ang taong nagpadala sa akin dito ay malaki ho ang tiwala sa aking kakayanan. Ang kailangan ko lang ho ay ang kooperasyon ninyo. Saan ho ba sila madalas nagmumula? Ituro nyo lang ho sa akin, gayon na rin ho ang araw ng kanilang pagsalakay. Matigas rin ang ulo mo, iho. Binibigyan ka na namin ng babala. Ayaw mo pa rin yatang maniwala. Pero wala naman kaming magagawa kung gusto mo talaga. Madalas silang sumasalakay tuwing araw ng Biyernes. Na pagsapit ng 10:00 ng gabi, maririnig na namin ang kanilang mga yabag. Gayon na rin ang pagaspas ng kanilang mga kasamahang kakaiba. At kapag may narinig kaming tinig ng mga baboy, tsak sila na yun. Gayon din ang pag-alulong ng mga aso. Mananalangin kami sa iyo, iho. At sana nga mapagtagumpayan mo ang pagharap sa kanila. Isa na namang buhay ang mawawala dahil sa katigasan ng ulo ng batang ito. Ay nako, iho, madalas silang nanggagaling doon. Kung nakikita mo ang bundok na yan, dito madalas nilang tumbok dahil nandito ang ibang mga kabahayan. Pag-iingat ka, iho, ha. Pasensya na kung wala kaming maitutulong sa'yo dahil kami mismo ay takot na takot sa mga yon. Ilang beses ko na kasing nakita ang pagmumukhaan nila. Nakakatakot at habang papalapit pa lamang sila sa aming mga tahanan, nanginginig na ang tuhod namin. Kaya naway gabayan ka ng may kapal. Sige na, iho, hanggang dito na lang ang masasabi namin sa'yo dahil malalakas ang pandinig ng mga yan. Baka sa mga oras na ito pinakikinggan nila ang pag-uusap natin. Nanatili sa lugar na yon si Rafael. Naghintay ng tamang oras sa maliit na kubo. Binigyan naman siya ng pagkain ng mga naninirahan doon. Hanggang sa pagsapit nga ng gabi, tahimik na ang kapaligiran. Sarado na ang mga pintuan at bintana ng mga tahanan. Nagbaka sakali si Rafael na may maligaw roon. At sa pagpatak nga ng 10:00 ng gabi, una niyang narinig ang animoy malaking baboy. Hanggang sa makita niya na nanduro nito sa silong ng kubo na kanyang pinagkukublihan. Pambihirang laki nito, gayon din ang masangsang na amoy na nagmumula sa nilalang na yon. Dahan-dahang naglakad si Rafael patungo sa labas ng kubong yon hanggang sa makita niya mismo ng direkta ang namumulang mata ng baboy at kakaibang taas nito na hindi pang normal. Wika pa niya sa nilalang habang nagsasalita ng, "May naligaw pa rin sa oras na ito. Napakaswerte ko naman at ikaw ang nakaharap ko. Nasaan ang ibang mga kasamahan mo? Nandirito rin ba sila ngayon? Huwag ka nang magpanggap sa anyong yan dahil kitang-kita ko ang itim mong aura. Hindi ka baboy, isa kang aswang na nagtatago sa anyong yan." Narinig ni Rafael ang malakas na angil nito hanggang sa magpalit ng anyo. Isang matipunong lalaki na may kahabaan ng buhok. Tugong wika nito sa kanya habang nagsasalita ng,
Ikaw talaga ang pinunta ko rito dahil sa may nakapagsabi sa akin na may isang batang dayo at hindi pangkaraniwang bata. Malakas ang loob mo, iho, dahil ang teritoryong pinuntahan mo ay sa amin. Ano bang pinaplano mo? Paslangin kami? Sa kabila ng pagiging baguhan mo. Ang nais ko lang naman ay palayain ang lugar na ito dahil sa madalas ninyong pananakop. Ayon sa nakalap kong impormasyon, hindi lang kayo pumapaslang ng tao. Kinukuha nyo rin ang ari-arian ng mga taong naninirahan dito. Matinding pananamantalang ginagawa ninyo. Dahil ba sa may kakayanan kayong magbago ng anyo at sa paraang yon, madalas ninyo silang tinatakot. Dumating na ang panahon na kinakailangan ninyong pagbayaran ng lahat ng inyong ginawa. Nandito ako upang pigilan kayong lahat na muling salakayin ng lugar na ito. Gamit ang daladalang tansong punyal ni Rafael na kargado ng usal, kagad niya yung itinarak sa nilalang. Tumama ito sa kanyang dibdib at dahil doon, kagad itong bumulagta. Wika pa ni Rafael, hindi dapat kayong kawaan, kinakailangan kayong mawala ayon sa nakalathala sa aming libreta. At dahil sa pagpaslang na ginawa na iyon ni Rafael, umanga ang mga taong naninirahan sa lugar. Nagkaroon ng kumpiyansa sa isa't isa dahil sa kabila ng kanyang pagiging bata na kaya palang pumaslang ng ganung uri ng nilalang. Wika pa ng dalawang namumuno roon habang nagtatanong kung paanong ginawa iyon ni Rafael. Ang batang ito, paano mong nagawa yon? Isa sa malalakas na aswang ang lalaking yan. Pinaslang mo siya ng ganun-ganun lang? Sino ka ba talagang bata ka? Sa ginawa mong yan, sigurado akong marami ang mas magagalit sa atin. Subalit binigyan mo kami ng pag-asa. Mga kabarangay, kung nakaya ng batang ito na pumaslang ng aswang, siguradong kaya rin natin. Ang kinakailangan lamang natin ay lakas ng loob, ng tulad ng sa batang ito, upang kahit papano'y matakot na silang sumalakay sa ating lugar. Ikaw bata, maaari mo ba kaming tulungan? Tulad doon ng sinabi ko, naparito ako sa lugar na ito upang palayain kayo sa pamiminsala ng mga aswang na bandido. May tuturo ko sa inyo at kinakailangan ninyo yung sundin. Oot bata ako sa inyong paningin, subalit ang aking kaalaman ay nagmula pa sa kaalaman ng aking mga ninuno, mga ninunong mandirigmang dibino. Dibino? Yan ba yung mga matatapang na antingero nung araw na lumalaban din sa mga mananakop at may mga lihim na kaalaman upang hindi sila matalo at masugatan sa digmaan? Marahil ay tama ho kayo ron, subalit ang kinakailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang kasalukuyang ito na sa pamamagitan ng pagsakop ng masasamang nilalang, buhay at ari-arian ninyong mga ninanakaw. Kinakailangan ho nating maglikom ng bulo ng kawayan at sa pamamagitan nun, gagamitin ninyo yung sandata na kahit na anong uri pa ng kanilang anyo o kahit gaano pa kalakas ang kanilang mga kabal, tatagos ang bulo ng kawayang yon kapag ginamit ninyong sibat sa mga magnanakaw na bandido. Pero paano naman kung atakihin kami? Anong maaari naming gamiting panangga? Dahil ang iba roon ay kargado rin ng mga sandata. May mga baril din sila. Ako nang bahala roon. Basta ang nais ko lamang sa inyo ay makipagtulungan kayo sa akin. Ang bulo ng kawayang yon ay pangsuporta lamang para sa inyo. Na kung sakali man atakihin kayo ng kakaibang nilalang, yon ang gagamitin ninyong sandata. Pagdating naman sa mga armadong bandido, may nakalaan ako para sa kanila. Maaasahan ko ba ang kooperasyon ninyo? Maasahan mo kami. Oo, maasahan mo kami at hindi na kami natatakot. Lalaban na kami ngayon hanggang sa kamatayan. Kesa naman unti-unti rin kaming uubusin. Digmaan kung digmaan. Kinabukasan ay kagad na nagandang mga tao roon. Ayon sa inuutos ni Rafael, nagtulungan ng mga kalalakihan sa pagkuha ng bulo ng kawayan. Paghahanda sa nalalapit na paparating na araw ng Biyernes, na sigurado silang lahat mas agresibo ang mga ito dahil sa pagkawala ng isa sa kanilang kasamahan. Nagtayo rin ang mga bulo ng kawayan sa ibabaw ng kanilang bubungan upang makasiguro sa pag-atake ng mga ito. Makalipas ang ilang araw ng pananatili roon ni Rafael, dumating na nga ang araw ng Biyernes, ang kanilang pinaghandaan sa muling pag-atake ng mga aswang na bandido na nagmula pa sa kabilang burol. Rafael, alas 8 na ng gabi. 2 oras na lamang ang hinihintay natin.
Kinakabahan kami dahil sa nandirito pa sa aming isipan ng mga takot na paulit-ulit nilang pagsalakay sa amin noon. Nawa ay patnubayan tayo at magtagumpay laban sa mga bandidong aswang na yan upang muli na kaming makalaya at makapaglaro ang mga kabataan sa labas ng tahanan ng walang takot. Tama, dahil matagal na tayong inaalipin ng mga yan. Tayong nagtatrabaho para sa ating pagkain, pero silang kumukuha ng ating mga pananim. Maliban pa ron, pumapas lang pa sila ng tao. Makalipas pa ang 2 oras, dumating na nga ang oras ng 10:00 ng gabi hanggang sa may marinig silang pag-alulong ng mga aso at naging hudyat iyon upang maganda ang mga taong naninirahan hawak ang kani-kanilang mga bulo. Wika pa sa pangunguna ni Rafael. Huwag kayong matakot, may mga nakaalalay sa atin, subalit hindi nyo lamang sila nakikita. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili na kung sakasakali man, gamitin ninyo ang inyong mga sandata. Paslangin ninyo sila kung kinakailangan. Lumabas na nanggaling sa dilim ang isang lalaki na may katangkaran. Wika pa nito kay Rafael habang nagsasalita ng, Totoo nga, isang bata nga ang namumuno ngayon sa lugar na ito. Ikaw ang pumaslang sa aking kapatid. Kinakailangan mong pagbayaran ng ginawa mong yon. Kapalit noon ay ang iyong buhay. Ako at ang 10 ng aking kasamahan. Babalatan ka namin ng buhay hanggang sa lubusan kang masaktan at ikamatay mo yon. Galit na galit ang nilalang kay Rafael, ngunit matapang pa rin niya yung hinarap. Tugong wika pa niya habang nagsasalita ng, Tumigil ka, ganyan ang pakiramdam ng nawawala ng mahal sa buhay. Ilang tao nang pinaslang mo, kulang pa ang ginawa kong yan dahil pati ikaw ay isusunod ko sa iyong kapatid. Ganoon ba ang gusto mo? Sige't pagbibigyan kita sa lakayin ng lalaking yan, kagatin at kalmutin hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang buong katawan. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tatag mo. Subalit muling inilabas ni Rafael ang kanyang tansong punyal. Isa-isang nagtangka siyang paslangin na ang nagiging kabaliktaran. Isa-isang bumubulagta ang mga aswang na gusto siyang paslangin. Sige lang, sumugod pa kayo sa akin. Nagsisimula pa lang tayo. Ni hindi matabla ng kalmot o pangil itong si Rafael na ang ibang mga kasamahang bandidong nananatiling nakatayo gumamit ng mga ito ng baril. Subalit sa paulit-ulit na kanilang pagkalabit, ni isang putok ng baril ay walang umalingaw-ngaw. Mag-aaksaya lamang kayo ng oras at takihin nyo na ako ng sabay-sabay upang makita nating lahat kung sino nga bang pinakamalakas sa atin. 5 na lamang sa mga ito ang natitira, sabay-sabay na umatake, kabilang na rin doon ang kanilang pinuno. Subalit isa-isa lamang silang pinaslang ni Rafael. Walang awa niyang kinitla ng buhay gamit ang punyal na tanso na sa bawat pagtama noon may kanya-kanyang pagsigaw dahil sa sakit ng isang tansong punyal na kargado ng malalakas na orasyon. Mukhang tapos na ang laban, mga kasityo. Magsipaglabasan na kayo riyan. Wala na ang mga aswang. Pinaslang na ng binatang si Rafael. Nanatiling tahimik ang lugar na yon. Ayon din sa pakiusap ni Rafael, subalit hindi maiiwasan sa ibang mga taong naninirahan doon na may mga iilang tao ang patuloy na nagsisiwalat ng mga nangyari. Subalit hindi sila naniniwala roon dahil ayon sa ibang mga tagapakinig na mga baliw lang ang mga taong naninirahan doon. Kanya-kanya ng kuro-kuro upang may mapag-usapan lang, lalo pat sa mga panahong yon mas bida ang mga taong magagaling magkwento. Lalo na pagdating sa mga katatakutan na patungkol sa mga aswang. Ilang taon pa ang lumipas, tumungtong na sa hustong gulang itong si Rafael na mas lalong naging bantog ang kanyang pangalan. Binansaga na rin siya roong Rafael na Arkanghel dahil sa nagbagong kanyang estilo. Pagdating sa pagpaslang ng mga nilalang, gayon din sa kanyang panggagamot. Espiritual na espada umano yun ni Rafael, ang isa sa mga Arkanghel na mandirigma. Rafaela po, mukhang habang lumilipas ang panahon, mas lalo kang lumalakas dahil na rin yon sa pagdami ng iyong kaalaman. Umahanga ako sa iyo, Apo, subalit hindi natatapos ang ating misyon. Muli akong may ibibigay sa iyo. Pagpasensyahan mo na ang iyong lolo Tino dahil sa unti-unti na rin humihina ang aking tuhod. Tumatanda na rin ako, kaya ang karamihan sa aking dapat na misyon ay binibigay ko na sa iyo, Apo. Huwag niyong isipin yung lolo Tino. Dapat lang na akong sumalo ng iyong mga misyon. Kinakailangan mo na ring magretiro sa panggagamot. Tama ka roon.
Subalit kaya ko pa namang kumilos basta dito lamang sa loob ng ating tahanan. Pero kung maglalakbay pang patungo roon sa kabilang burol, abay hindi ko nakakayanin. Inihingal na rin ako. Ano ho ba yung misyon na ibibigay nyo sa akin? Doon sa kabilang sitio ng Indang, may nagpapanggap na isang magaling na albularyo at nagpapakita ng kanyang mga anting-anting. Nagpapasikat roon sa mga tao upang ang mga tao sa sityong yon ay sa kanya magpagamot. Subalit humihingi ito ng kabayaran na ang hindi alam ng mga tao, itim ang kaalaman ng manggagamot na yon. Siya rin mismong gumagawa ng kabalbalan upang magkasakit ang mga taong naninirahan sa lugar at wala silang malapitan kung di ang nagpapanggap na manggagamot na yon. Gusto kong patigilin mo yon, Rafael, dahil mas marami pa siyang taong maluloko at mapipinsala. Kawawa ang mga naninirahan doon dahil sa wala silang kaalaman upang basahin ang kakayanan ng taong yon. Itim ang kanyang budhi na makikita mo mismo ang sungay na nagtatago sa kanyang ulunan. Walang inihindi ang misyon nitong si Rafael. Kagad siyang nagtungo sa nasabing lugar ng Indang at sa kanyang pagdating nga roon, may mahabang pila ng mga nagpapagamot. Nagpanggap rin siya na isa sa mga pasyente habang patuloy na nagmamasid kung ano ang ginagawa ng huwad na manggagamot na yon. Sige lang, pumila lang kayo rito. Sunod-sunod lang at ihanda ninyo ang inyong mga pambayad para naman kahit papano mabilis tayo. Sayang ang oras ng panggagamot. Kung ang iba hindi naman handa sa kanilang pambayad o kung wala naman kayong salapi, huwag kayong magpagamot dito. Subukan ninyong magtungo sa doktor. Yun ay kung gagaling kayo. Lantarang paniningil sa kanyang panggagamot habang kitang-kita ni Rafael na ang mga ginagamit din itong mga elemento para pasakitan ng mga tao roon ay mga alaga niya rin mismo. Maya-maya pa sa patuloy na panggagamot nang si Rafael na ang gagamutin, inabot na ito ng hapon at papadilim na rin ang mga oras na yun dahil sa sobrang haba ng pila na kanyang pinagtiyagahang hintayin. Sambit pang wika ng huwad na manggagamot habang hawak-hawak ang kamay ni Rafael na nagsasalita ng, Sinong nagpadala sa'yo rito? Wala kang karamdaman at ako ang pakay mo. Tama ba ko ron, iyo? Si Lolo Tino ang nagpadala sa akin dito. Si Tino, ang matandang dibino. Anong pakay mo sa akin? Itigil mo ng kalukuhang ito. Ilang oras na kitang pinagmamasdan. Ang ginagamit mo rin sa pagpapasakit sa mga taong nandirito ay ang mga alaga mong itim na engkanto. Gusto mo bang ibunyag kita sa mga taong nandirito? Kaya habang pabulong pa lamang ako nagsasalita, binabalaan na kita. Itigil mo ng panluloko mo dahil hindi ka totoong manggagamot. Naririnig ko na ang pangalan mo. Apo ni Tino, ikaw si Rafael. Kung gusto mong patigilan ang panggagamot kong ito at subukin ang aking kakayanan, pagkatapos ng lahat ng aking panggagamot sa oras na ito, pagtungo tayo sa gawing iyon kung saan ay walang mga tao at patutunayan ko sa iyo na mas marami at mas malakas ang aking abilidad kaysa sa iyong kaalaman na itinuro ng matandang si Tino. At kung matalo man kita, iho, ipagpapatuloy ko pa rin ang aking panggagamot dahil doon ay mas lalong gumanda ang aking buhay. Ipaayos kong tahanang ito, hindi tulad noon na naghihikaos ako sa buhay. Lumaki na ang tahanan mo sa pangluloko. Kitang-kita kong itim ang kakayanan mo at nagpapanggap ka na isang tunay na albularyo. Sigit pagbibigyan kita, pasensyahan na lang tayo. Kinakailangan kong tapusin ang aking misyon upang matigil ng katarantaduhan mo. Naghintay pa ng ilang oras si Rafael. Ganoon pa rin, paulit-ulit na pagpapasapi ang ginagawa ng huwad na manggagamot. Subalit ang pumapasok lang naman sa loob ng katawan ng kanyang pasyente ay ang kanya ring mga alagang itim na engkanto na nagpapanggap na kanyang pinasasakitan kapalit ng bayad na nagpapanggap ng matandang manggagamot. Ngayon ay patunayan mo sa akin kung totoo ka ngang malakas, Rafael. Akala ko'y makakaligtas ako sa iyong Lolo Tino. Inilagay niya pala ako sa kanyang listahan para sa iyong misyon. Sige't pagbibigyan ko ang inyong hamon. Subalit kapag natalo kita, wag na wag mo nang pipigilan ang aking ginagawa. At pagsabihan mo rin ang iyong Lolo Tino na wag siyang pakialamero. Kanya-kanya ng bagsak ng abilidad. Ang matandang yun na si Ruel nagsuot ng isang sinturo na may karga ng iba't ibang uri ng gamit. Mayroon din siyang mga medalyon. Subalit habang isinusuot iyon ng matanda, natatawa lang itong si Rafael dahil sa wala siyang ganung uri ng mga gamit. Subalit ang meron siya
ay ang mga malalakas na orasyong nakatatak sa kanyang isipan maliban sa mga mutyang kanyang alaga, gayon din sa kanyang mga gabay na nanduroon lang sa kanyang likuran upang panoorin ang kanilang laban. Handa na ako, iho. Ikaw, handa ka na ba sa mga mangyayari sa'yo? Malulumpo ka sa gagawin ko at alam kong hindi mo inaasahan ang mga ganitong uri ng gamit sa aking katawan. Matagal na panahon ko na itong itinago at ngayon ko lamang muling gagamitin. Sigurado kong pagpapawisan ka habang naninigas ang iyong buong katawan dahil sa mga bibitawan kong orasyon. Nanunood lang rin ang mga alagang itim na gabay ng matanda nanduroon sa kanyang likuran na madalas niyang gamitin sa kanyang panloloko. Gustong gusto naman iyon ng mga itim na engkanto, kaya naman sinusuportahan ng mga ito ang kalokohan ng matanda. Tugong wika pa ni Rafael habang nagsasalita ng, "Wala nang maraming satsat. Pagkatapos kitang talunin, papaslangin ko ang mga itim na engkantong yan. Nasanay na sila sa iyong mga kalokohan at sigurado kong paulit-ulit din nila yung gagawin. Binabalaan ko kayo mga engkanto. Kung hindi kayo magbabago, ako ang makakalaban ninyo at papaslang sa inyong lahat." Unang bitaw ng usal ng matanda. Tumama ito kay Rafael. Bagya rin siyang nasaktan roon dahil buong buo ang salitang yon na ginamitan ng matinding makakaliwang orasyon, subalit hindi na tinag roon si Rafael. Hanggang sa walang humpayang pagbitaw ng usal ng matanda, subalit nawala na ito ng silbi kay Rafael ni hindi niya na iyon iniinda. Patuloy niya pa rin sinasalo ang mga usal hanggang sa mapagod ito sa paulit-ulit niyang pagdarasal. Mukhang napapagod ka na yata, tinihingal, na hindi na tumatalab sa akin ang mga binibitawan mong dasal. Nagpapasalamat pa rin ako dahil yung una mong binitawan kahit papano'y may talab sa akin, subalit dahil doon nawala na ng bisa ang mga sumunod mong pag-atake. Yun lang ang pinakamalakas mong binitawan. Di pa paano ba yan? Siguro naman oras ko na upang ako naman ang magpakitang gila sa'yo. Nagdasal si Rafael na humihingi ng malakas na gabay na nagmumula sa kaitaasan. Wika pa niya habang patuloy itong binibigkas sa harapan ng matandang si Ruel. "Humihingi ako ng pahintulot sa kaitaasan. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, bigyan ako ng malakas na kakayanan upang basagin ang kanyang poder at balabal. Gayon din ang kanyang pundasyon na nilulukob ng kadiliman. Gusto kong ipakita sa kanya ang iyong kapangyarihan, aming Panginoon, na may likha ng lahat, gayon din ang langit at lupa. Umanda ka, Ruel. Lulusawin ko ang lahat ng meron ka at hindi mo na magagamit yan kailanman." Ipinukol ang isang malakas na orasyon kasabay ng pahintulot ng kalangitan. Tumama ito sa matandang si Ruel. Bumulagta sa lupa, kagad na nawala ng malay habang ang kanyang mga gabay sa kanyang likuran ay isa-isa na ring nawawala. Kagad naman iyong nilapitan ni Rafael upang tingnan ang kalagayan ng matanda. Maya-maya pa, inanghina itong nagsalita habang nagwiwika ng, Iho, Rafael, hindi ko akalain sa kabila ng iyong pagiging bata ay matatalo mo ko ng ganito. Isang bagsak ng isang orasyon na lumusaw ng lahat ng aking kakayanan. Bibihira ang tulad mo, bata. Wala na rin ang aking mga gabay. Iniwan na nila ako at alam kong ito na ang katapusan ng aking panggagancho. "Tao ka pa rin, Mang Ruel, at may pag-asa ka pa rin magbago. Ang kinalas ko lang sa iyo ay ang itim mong mga gamit. Wala nang bisang mga yan at maaari mo nang itapon sa ilog, doon sa rumaragas ang tubig. Hindi kita papaslangin, Mang Ruel. Gusto ko lang matigil ang lahat ng kalokohan mo dahil yun ang nararapat. Bibigyan kita ngayon ng sapat na lakas, subalit kinakailangan mo nang umalis sa inyong tahanan para makalimutan ka na rin ng mga taong nandirito. Subalit bago ang lahat ng yon, humingi ka muna ng kapatawaran sa Panginoon at sa lahat ng mga taong naperwisyo at naloko mo. Maaari kang magdasal ngayon din para sa kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan." At habang patuloy na humihingi ng kapatawaran ng matanda, may hindi inaasahang dumating isang aswang, ang kapatid ni Mang Ruel. Sambit pang wika nito kay Rafael habang nasa kanyang likuran. "Tigilan mo ang kapatid ko. Anong ginawa mo sa kanya? At humihingi siya ng tawad sa itaas. Sino ka para gawin yon?" Tugon naman ni Ruel habang nakahiga sa lupa. "Kapatid, huwag mo nang gawin ang iniisip mo. Magbalik loob na tayo. Aminin na natin hindi natin kaya ang kaalaman ng kanan. Mas malakas ang kanilang mga gabay, lalong-lalo na ang makapangyarihang Panginoon. Binabanggit mo na rin ang kanilang Panginoon. Bumangon ka riyan, kapatid.
Pagtulungan natin ang binatang yan. Huwag mo nang ituloy, mapapahamak ka labang. Umalis ka na rito dahil wala namang masamang ginawa sa akin si Rafael. Kinalas na lang sa aking katawan ang dapat nakalasin, subalit hindi ang aking buhay. Ngunit hindi nakinig ang kapatid ni Mang Roel. Galit na galit ito kay Rafael. Kagad siya nitong sinugod at paulit-ulit na kinalmot na naging dahilan ng pag-atake ni Rafael gamit ang kanyang tansong punyal na itinarak sa puso ng nilalang. Kapatid ko, sinabi ko na sa iyo na huwag mo nang atakihin ang binatang yan. Hindi ka pa rin nakinig sa akin. Paano ka na ngayon? Tumagos na sa iyong katawan ang kanyang punyal na tanso. Patawad Mang Roel, kinakailangan kong gawin ito. Dahil kung hindi lang ako ang aatakihin ng kapatid mo. Wala na siya sa kanyang sariling katinuan at kapag binunot ko ang punyal na ito, mawawala na siya ng buhay tulad ng nangyari sa ibang mga aswang na ginamitan ko ng punyal na ito. Hawak pa ng nilalang na yon ang kamay ni Rafael habang pinipigilan na bunutin ang punyal sa kanyang puso. Sambit pang wika ng nilalang habang patuloy na nangihina na nagsasalita kay Rafael ng, Ikaw ang nasa lahi ng malalakas na Divino. Okay mga kaiwaga, nababalot ng mahiwagang abilidad itong si Rafael dahil sa lahi ng kanilang pagiging Divino. Napakagandang kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Rafael. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.